Magandang gabi ho, Marichu Lambino. Nagtuturo po ako ng Law on Media and Communication or mga batas sa media at komunikasyon. Ah, ang pronunciation ko ay media kasi purist ako, hindi media pronunciation ko. So sa kolehiyo namin ay dalawa lang kaming purist and it's long story. At nagtuturo din po ako ng media ethics. So ito po ay sa UP College of Media and Communication. Sabi po ng UP Quality Assurance ay mag-podcast daw kami. Kaya lang yung departamento namin ay wala ko kaming studio at saka industry grade lighting at mikropono. Kaya ito na lang muna, pagpasensyahan nyo na lang po. Mabilis lang po kasi may tinatapos kami dito. Sa susunod na, sa linggong ito, o marahil sa Lunes or Martes or Miyerkules, baka po magkaroon ng special session. Hindi po natin alam kung kailan po, pero meron pong balak na magkaroon ng special session ng Senado. At may mga batas po na may kinalaman sa media and communication na tatalakayin. By the way, itong nasa background ko, ayun pong nangyari nung Lunes na meron ding kinalaman sa media dahil sa kaguluhan na nangyari. Talakayin po natin yan mamaya. Ang nandito po ay si Senator Robin Padilla, yung naka-red. Siya po yung naka-red. At hindi ko alam po ano po yung, sila po ay nagkaroon ng gitgitan dito. At ito po ay ang kanya pong katapat, yung naka-blue na dry fit, ay si Interior Secretary John Vic Remulla at napapaligiran po sila ng mga reporters, mga media workers, media practitioners, media camera staff. At dito po sa likod ni Senator Robin ay si Senator Pia Cayetano. So talakayin po natin yan mamaya. Para po sa special session, kasama po sa mga idudulog or ihahapag na batas, yun pong tungkol sa right of information. At ito po ay unanimously approved sa House of Representatives at natutuwa po kami na ito po ay pinasa ng House of Representatives dahil for the first time magkakaroon tayo ng totoong FOI or Freedom of Information Law kung saan yun pong mga government officials na hindi tatalima sa pinag-uutos ng saligang batas na ipakita yung mga public records, sila po ay mapaparusahan ng pagkakulong. So ito po yung kaibahan at ito po yung totoong FOI law kung saan papanagutin yun pong mga government officials na hindi tatalima sa ipinag-uutos ng saligang batas at ng ngayon ay magiging bagong FOI law. So kung maaprubahan po to, sana po ay maaprubahan po to. Sana po ay mapirmahan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa aking opinion, ito po yung magiging isa sa mga pinakamahalagang legacy ng Marcos administration. Ito po yung magiging isa sa pinakamahalagang legacy ng Marcos administration. Alam po nating lahat na halos isang dekada na po na hindi po tayo nagkakaroon ng isang totoong FOI law. Yun pong ginawang EO ni Pangulong Duterte ay para lamang sa executive branch. Wala po siyang pagpapanagot o pagpaparusa at higit sa lahat, hindi naman po sinunod ni Duterte mismo yung kanyang sariling EO sa Freedom of Information dahil ayaw po niyang ilabas yung kanyang SALN. At yung pong ombudsman nung araw, si Martires, ay hindi rin po inalalabas yung kanyang SALN. So ito po yung makabagong right to information na panukalang batas ay sana po ay matapos po ito sa special session at sana po ay mapirmahan ni Pangulong Marcos at ito po yung isa sa mga pinakamahalagang magiging legacy ng Marcos administration at masasabi po natin na pinalawak niya ang kalayaan sa pamamahayag sa kanyang pag-aproba, sa kanyang magiging pag-aproba ng isang makabagong FOI law. Ngunit sa isang banda naman, merong isang panukalang batas na anti-disinformation at natutuwa po kami at nagpapasalamat kami na inimbita kami ng House of Representatives at isinad namin yung ating mga mga mungkahi. Talakayin ko po ito sa isa pang podcast sa susunod kasi medyo maikli lang po yung oras ko ngayon at
Hindi ko alam kung merong counterpart ito sa Senado dahil po yun pong dating Mass Media Committee, Senate Mass Media Committee na pinamumunuan po nung naka-red si Senator Rob. Hindi po niya inimbita yung pong mga ano, hindi ko alam po sino po yung mga inimbita niya, pero wala pong inimbita sa UP College of Media and Communications. So sana sa bagong Senate Committee on Media, on Mass Media ay magkaroon po ng iba't ibang mga stakeholders na iimbitahin. Nagpapasalamat po kami sa House of Representatives na kami po ay inaanyayahan tuwing meron po silang panukalang batas ukol sa media at ukol sa komunikasyon. Para po sa nangyari nung Lunes, mga media issues po ang maaaring talakayin dyan. Yun pong Senado ngayon, supposedly political beat siya, pero naging ano na siya, conflict zone. Ang ibig sabihin ng conflict zone, nagiging physical po yung tunggalian. Yung conflict zone po, ang mga halimbawa na yung mga rally na maaring ma-disperse or mga picket na maaring magkagulo. Dito po sa Senado, parang nagkakaroon siya. Tuwing merong tinatawag nilang kaganapan na tunggalian, nagiging Senate flicks po siya, nagiging physical po siya, katulad ng nangyari dito. At yun pong mungkahin natin, yun, magkaroon ng mga briefing po sa mga mamamahayag at para masundan po natin yung mga international standards sa conflict reporting, which includes dapat 5 years or more yung experience at tuwing nagkakaroon ng ganitong klaseng bardagulan, ay sana magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng debriefing yun pong mga reporters kasi hindi ko alam sa inyo pero traumatic ho yung nagigit-git at naiipit at natutulak ka ng ganyan. Naranasan ko na yung mga stampede maraming beses. Ano siya, yung parang halos hindi ka makahinga kasi iniipit ka, di ba? So sana yung mga news organizations mag-provide sila ng mga debriefing para sa mga reporters para mai-express nila yung kanilang mga naranasan at magkaroon sila ng pagkakataon na ma-decompress. Ano pa yung mga media issues dyan? Yun pong sinabi ni Senator Alan na pinalakpakan daw po siya ng mga media. Pinatunayan po ng mga media na nandun na hindi po yun totoo. Yung mga staff lang po niya yung pumalakpak. Maganda rin po na dahil parang conflict zone na po yan, yung identification ng media ay mas malaki para po malinaw kung sino yung media at hindi. Hindi naman siguro kailangan magsuot ng mga Kevlar sa ngayon. Hindi na siguro magkakaroon ng barilan dyan. Sana hindi naman. Pero hindi pa natatapos yung Senate Flicks at hindi po yan matatapos hanggat hindi nare-resolba yung tunggalian sa loob. So yun lamang po sa ngayon. Marami pong salamat. Good night.